eto mga bossing, hindi na tayo masyadong magre-react dito, ano. Update lang po doon sa pagkakahuli kay Kernel Garma, mga bossing. Update lang po, mga bossing. At paano ba nakalabas? At bakit ba nakalabas? At kumbaga, bakit kanselado pala yung kanyang visa, napalabas pa ng Pilipinas. Eto po, mga boss. For the matters that huling nakita. Wait lang. Sumagi sa isip ko, pwede palang magkakita, no? Si Garma at si dating Pangulong Duterte. Sabi ni Romeo Rafael Monte, Boss Mark, baka magdahilan pa. Tirahin na ugag ng Quadcom. Nating umiiyak sa mga hearing ng Quadcom sa Duterte Drug War. Sa kanyang testimonya sa Quadcom noong Oktubre, dinawit ni Garma ang dating Pangulong Duterte sa umano'y reward system na pinatupad para sa mga mapapatay sa war on drugs ng... Naku, ayun. Ito, dito nagsimula ay uminit lalo yan, mga bossing, no? Kay Garma, no? Naglabas siya nung papel na merong mga point kung saan nanggaling yung mga pera, ang pinakaulo, dating Pangulong Duterte. At pumatong pa yung interview ni Bongo, mga bossing. No? 2019 na interview ni Bongo. 500 sa buhay. 1 million sa tegi. 2 million sa nanlaban. Yan. Diyan lalo talagang tumigas, no? Yung katibayan na mayroong reward system. Nakaraang administrasyon. Si Garma noon ay nakakulong sa Batasang Pambansa matapos ma-cite in contempt ng komite noong Setyembre dahil daw sa pag-iwas sa mga tanong ng mga kongresista. Kaya't marami ang nagulat sa balitang na... Yun po, mga kababayan, yun po yung time na ilang beses nang nag-hearing, umaattend sa hearing si Royina Garma na talagang matigas po. Hindi po ako pwede magsalita dyan. Hindi po ako magsasalita dyan. Kumbaga, karapatan ko pong hindi magsalita dyan. Yun po yung mga panahon na yon. Ngayon, mga bossing, medyo lumambot, sumunod na hearing. Talagang sinabi na ni Garma, mga kababayan lahat. Huli si Garma sa San Francisco, USA. Ito lamang November 7 kasama ang kanyang anak. Hindi kasi masyadong napansin na pinakawalan na pala si Garma ng mga congressman bago pa man magundas. Ako din po, mga kababayan, hindi ko napansin yun. Akala ko nga nandoon pa sa nasa nasa Congress pa din po, mga bossing. Nagulat na lang ako. Sabi, balita, si Garma nahuli sa US. Huli lang siya, hindi lang siya ang pinakawalan, pero pati na rin si dating Police Colonel Edilberto Leonardo na umunoy tinalagang implementor ng Davao model ng... Ayon po sa Korte Suprema, merong implied power ang Kongreso na magpakulong ng mga testigo sa kanilang mga hearings in aid of legislation. Naku, si dating Pangulong Duterte. lagot mamaya. Baka mamaya, mag-PI ng mag-PI. Mag-PI ng mag-PI, pwede po yun na ma-contempt, mga kababayan, ha? Bakit? Hindi daw kasi makabuo ng matinong batas sa mga kongresista kung hindi ito makakuha ng tamang impormasyon sa kanilang mga hearing. Pero dahil nagbitaw na ng mga revelasyon si Garma, nagpasya ang Kongreso na hindi na siya kailangang ipakulong basta't patuloy siyang magko-cooperate. Yan na po yung nakipag-cooperate siya. Yan na po yung sinabi, yung tungkol sa reward system. Sabi ni Vicky, Sir Mark, madami ng tao doon sa labas ng Quadcom, supporters. Di doon sila sa labas, hayaan mo silang mainitan dyan. Wala naman din silang magagawa dyan. Di naman din sila papapasukin dyan. Tingnan nyo po, yung... Kasi sila nag-post sila na pumunta tayo sa sa Kongreso. Ayan, may paawa effect pa. Parang matetege na ang dating Pangulo. Bakit nyo ginagawa ng ganitong poster ito? Maalaala mo kaya a call for support for former President Rodrigo Duterte. Let's unite and show, diyan kayo manggulo. Malamang, oblo din ang pupuntahan nyo. Diba? Nasaan na yun yung balita natin kay Garma? Ito. Ang nakakagulat siguro ay ang kanyang biglaang pag-alis ng bansa.
Pero hindi po ito ang unang beses nang nagtangkasang umalis. Noong August 28 lamang, sinubukan niyang lumipad papuntang USA. Pero hindi siya pinayagang sumampa sa kanyang connecting flight doon po sa Japan dahil nirevoke na raw ng US ang kanyang US visa na... doon pa lang alam niya na, mga kababayan, na revoke na, no? Na wala na, revoke na yung kanyang US visa. Pero sumubok pa din. Valid pa dapat hanggang 2028. Walang binigay na dahilan sa revocation basta't kanselado na raw ang kanyang US visa. Ang umuugong po dyan, na bali-balita kung bakit na-cancel yung US visa, yung mga daw po, yung mga dawit doon sa mga EJK. Naalala ko bigla si Bato. Si Bato sabi, congrats, no? Doon sa kumpadre ko na si Trump. Kumpadre bigla. Nanalo lang ng pagka-presidente, kumpadre bigla. Samantalang nung panahon na naging presidente na si Donald Trump, mga kababayan, yun pa po ang nagpa-cancel ng kanyang US visa. Baka makakuha sila ng suporta. Pero ang malaking misteryo, bakit nakaabot pa ng San Francisco si Garma kung revoke na ang kanyang US visa? Madalas kasi sa airline counter pa lamang, hindi na pinapasakay ang mga may palyadong visa. Pero in fairness, hindi pa naman bawal umalis ng bansa si Garma. Hanggang ngayon kasi, wala pang kaso nakasampa laban sa kanya para sa umunay pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Ayan, ito ang kasunod, mga kababayan. Yung sasabihin po ni Secretary Boying Remulla, wala pang kaso di ba? Wala pang kaso. Bakit kaya po? Wala pa ring hold departure order laban kay Garma. Yun lang, karapatan po ng anumang bansa na hindi papasukin ang isang dayuhan na kanyang sasabihin ay unwelcome. Maring dahil may pending ka na kaso, may arrest warrant, o dahil ayaw lamang ng immigration officer ang mga sagot mo sa kanyang mga tanong. Ano man ang dahilan, i-deport na yun ng US si Garma at ang kanyang anak pabalik po ng Pilipinas. Sayang hindi pa umabot kay dating Pangulong Duterte kung aaten si Katay Digong. No? Ayon sa mga opisyal ng Quadcom, pinakawalan nila si Garma sa kondisyon na magpapakita ito muli kung kanilang kinakailangan. Ang malaking tanong, kung papayagan pa ng Kongreso si Garma na makatakas muli. There are many things about it. Sabi ni Chi, oh my God, sino napasubo bukod kay Harry Roque? Yung kampo ni dating Pangulong Duterte. Because the cases against her or involving her have not yet been filed. We're still conducting case build-up. In any case, she's considered a very important witness by the Quadcom. That's why we intend to offer her witness protection. Naku po, mga bossing, ayan, mas lalala po. Mas madidiin po ang dating Pangulo dito. Pag inoperan si Garma ng Witness Protection Program, mga bossing, makipag-cooperate ka sa amin. Sabihin mo na lahat ng nalalaman mo. Wala kang kaso, tapos, no? Absuelto ka. Kasi hindi naman ikaw yung pinaka talagang mastermind Kaso, kailangan mo sabihin lahat. Magagalit na naman yung mga DDS nito kay Garma. Bakit mga bossing? Syempre, kita nyo naman, gusto lang niyang makalaya. Tapos masasabihan na, witness ka. Ilalagay ka namin sa WPP. Yun na. At kumanta muli si Garma, mga bossing. Tingin ko, malapit na mag-umpisa yung Quadcom. Nako, ihanda nyo na yung mani. Ihanda nyo na yung yung kung ano man ang meron pa yung chicha dyan. Manood na tayo ng Quadcom. Maraming salamat and God bless sa ating lahat, mga bossing.